Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Gemini for the month of March for 2024. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career or money, and then relationships and love life advice cards. General forecast, career or money, love life reading, relationship and or love life reading, and then advice cards. Okay, Gemini. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang channel ito ay gustong magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para positive energies ang lahat. So, general forecast tayo for Gemini. Gemini, Gemini, nakikita ko sa inyo na parang may kulang sa happiness, may kulang sa brightness, may kulang sa pagiging happy. Ang karamihan sa mga Gemini or nangangailangan ng happiness, hindi naman sa sobrang kulang but then nangangailangan ng happiness. The reason is because in the past siguro parang hindi kayo naging masyadong natuwa sa mga nangyari in the past, or there are things na parang hinahanap mo sa sarili mo na hindi mo pa makuha. Okay? In the month of March kasi, Gemini, I see you as parang discouraged ka to really change things up, or takot kang ibaguhin ang mga bagay na nangyayari sa inyo, or parang, alam mo yun, there's just a lack of change. So, what this is telling me is what this is telling me, Gemini, that you really need to look at things in a bigger perspective. Minsan masyado ka na nakafocus sa mas maliliit na bagay that you don't see the bigger picture. Okay? Gemini, there is a need for you to do that kasi yung mga bagay na ma-manifest mo minsan, hindi siya masyadong naging maganda. So, to turn these things around, look at everything in a bigger perspective. Mas lakihan mo yung nakikita mo, mas tignan mo ano ba yung effect nito sa ibang tao, sa future mo, ano bang nagiging effect ng mga bagay-bagay sa paligid mo and para sa iyo. Lakihan mo yung tingin mo, hindi lang para sa iyo, para din sa iba. And doon mo maintindihan ang mga nangyayari sa paligid mo. Okay? You really need to somehow look at things and see how it's affecting everything. Paano mo na-influensyahan, paano mo na-influensyahan ang sarili mo, at paano na-influensyahan ang iba dahil sa ginagawa mo. Okay? Career or money na tayo. So, kung nakatulong sa inyo ang reading ng to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa buhay natin. Okay, Gemini, when it comes to your career or money, there are things that talagang gusto mong baguhin, but it feels like ang pakiramdam ko sa inyo is na-stuck kayo sa mga situations ninyo. And I feel a lot of fear. Madaming takot ang nararamdaman ko when it comes to yourself, changing things, moving forward. This is the reason why na minsan takot kang mag-initiate, takot kang mag-communicate. So, Gemini, kung nafe-feel mo tong mga bagay na to, or if you really, or it doesn't matter kung hindi ka naman talaga takot, but kung hindi ka masyadong nafe-feel mo na kailangan mo ng change, or kailangan mo ng moving forward, kailangan mo ng initiative, more encouragement, ang advice sa inyo is to see things na kung anong meron sa harap ninyo, na yun yung meron. Tanggapin nyo na kung yan ang opportunities around you and just move forward. Kasi pag may kailangan na ma-feel mo yung
konting gratitude na parang ito yung meron eh. Ito yung meron. Ito yung kailangan kong pagtrabahuhan, so go. Kung magagawa mo yun, umaangat ka, gumagalaw ka. Does that make sense? Okay? So yun lang yung career or money mo. Relationships or love life? Relationships or love life? Pagdating sa relationships or love life, hindi naman to kailangan jowa or mga partner, pwede din kaibigan or office mates. Pagdating doon, alam mo, mas nakikita ko sa inyo na mas sigurado ka. Siguro sa mga pinagdadaanan mo, parang mas nakikita mo yung valuable people around you. Although there's a need for you to be feeling more loving and feeling more expressing yourself more, you know. Para kasing nagkulang yun in the past. But I see you as somebody who is more communicative when it comes to the people around you. And may mga pag-uusap na pwedeng mangyari, may mga pwedeng consultation or pwedeng meeting na parang, hoy, anong gagawin natin? Bakit ganito, bakit ganyan? There are talks na tutulong sa'yo when it comes to your relationships. Pwedeng family. It can be your coworkers na parang gusto kang tulungan. Nakikita ko dun sa inyo na parang there is a chance for you to express yourself. And pag nasabi mo, na-communicate mo ang nasa loobin mo, I see na parang nagiging open ka, nagbubukas lahat, and it will equip you to move forward. Parang kang nagkaroon ng lakas bigla. Yun nakikita ko sa inyo. So be very communicative, Gemini, when it comes to your relationships. Okay? Nakikita ko kasi ang daming pwedeng tumulong sa inyo ngayon. Minsan parang siyang confrontation, pero actually matutulungan ka niya. I don't know if that makes sense sa inyo, kasi yun yung nakikita ko eh. Na parang may mga mukhang gustong mangelam, pero hindi naman talaga kasi kailangan mo yun. Okay? So advice cards na po tayo. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po yun napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko, yun po ang gabay ninyo sa buong taon. So, advice cards tayo. Second advice card. Okay. Manahin natin itong dalawa. Health. Allow me, divine, to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Alagaan ninyo yung sarili ninyo. And i-respect ninyo yung sarili ninyo. Loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude. And that's when kindred spirit can finally come. So accept mo lang na minsan feeling mo mag-isa ka or what, but then dadating din naman yung time na dadating ang mga bagay na tao na nakakatulong sa inyo. Astral travel, vital force, information, dreams, time, soul travel. Minsan may mga panaginip ka or may mga naiisip ka na parang yun yung nakakatulong sa inyo or yun yung answer para sa mga hinahanap ninyo. Hindi ko sinasabing mag-astral travel kayo, but then minsan kung meron kayong napapanaginipan, take note of that. Words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms. And that is what you attract for yourself and others. So, lagi mong iisipin ang sarili mo na mayaman ako, magaling ako, I'm confident, ang mga taong nakapaligid sa akin, mabuti ang intention, lahat ng dumarating sa akin ay very good. Okay? So, always be in a very positive. Kailangan mong pangatawanan yun. Okay? Hindi lang yung toxic positivity.
Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.